Noong Pebrero 2026 nawala sa Iran ang kataas-taasang pinuno, programang nuklear at halos 2,000 mandirigma ng Hezbollah sa loob ng ilang linggo. Mahigit sa 150 barkong pandigma ang nawasak. Ang ekonomiya ay bumagsak, ang rehimen ay lubos na napahiya sa usaping militar. At eksaktong sa sandaling yon, nagpasya ang Iran na gawin ang isang bagay na hindi inaasahan ng sinuman. Naglagay sila ng toll booth sa pinakamalagang kipot sa mundo at nagpadala ng babala sa buong mundo. Magbayad para makadaan. Pero imbes na bayad sa toll, may natanggap ang Iran na di nila inaasahan. Para maunawaan kung bakit may katwiran sa isip ng rehimen ang galaw na ito at kung bakit ito pumalpak, kailangan mong maintindihan ang isang bagay tungkol sa kipot ng Hormuz. Dahil hindi langis ang nakataya, mas matandang tanong ito. Sino ang nagtatakda ng mga patakaran sa dagat? 33 kilometro lang ang lapad ng lagusang ito sa pinakamakitid na bahagi. Kaunti lang ito. Diyan dumadaan ang isa sa bawat 5 bariles ng langis na ginagamit sa mundo. Araw-araw, natural gas, gasolina at produktong petrochemical ay dumaraan sa makitid na bahaging ito. Ang pagsasara ng kipot ng Hormuz ay parang pagsakal sa pandigdigang ekonomiya. Matagal nang alam ito ng Iran. Ito ang kanilang alas, ang pinakamahalaga. Pagkatapos ng mga pag-atake noong Pebrero, halos lahat ng barahan ng rehimen ay nasa mesa. Ang programang nuklear na ginugol ng 40 taon at bilyong dolyar ay nawasak sa ilang araw. Matindi ring nagdurusa ang Hezbollah sa Lebanon. Ang mga misil, mga panglunsad, mga barkong pandigma ay winasak ng mga eroplano ng Amerika at Israel. At paano pa kaya ang ekonomiya? Matagal na itong lugmok bago pa magsimula ang digmaan dahil sa talamak na inflasyon at mga sangsyong tumagal ng mga dekada. Ang natira na lang ay ang kipot. Kaya nag-isip ang rehimen, kung wala na tayong totoong lakas militar, gagamitin natin ang natitira pa nating kontrol. Kailangan ng mundo ang langis ng Golpo. Magbabayad ang mundo. Noong Marso ng 2026, inihayag ng rehimen ng Iran na ang mga barkong gustong dumaan sa kipot ay kailangang humingi ng pahintulot at magbayad para sa pribilehiyo. Lumikas sila ng isang entidad na may sariling website, opisyal na email at mga taripa na umaabot ng $2 milyong bawat barko. Kinuha ng mga tagapagbantay ng revolusyon ang pinakamakapangyarihang sangay militar ng rehimen, ang kontrol sa daanan. Tumatanggap sila ng bayad sa Chinese yuan at Bitcoin direkta sa mga wallet na mismong rehimen sa labas ng kanluraning sistemang pinansyal. Upang hindi magmukhang pangingikil, kahit ganun naman talaga, binago ng rehimen ang pangalan ng kanilang sistema. Tinawag nila itong bayad sa serbisyo ng paglalayag seguro sa dagat o ang paborito ko, buwi sa kalikasan para sa proteksyon ng Golpo Persiko. Pareho lang na pangingikil. Iba lang ang balot. Sagat na kaplastikan. Isipin mo yung kapitan ng oil tanker na nakatigil sa bungad ng kipot tapos nakakatanggap ng email na may opisyal na form. Kasama ang Bitcoin account na pagdedepositohan. Magbayad ka at makakatanggap ka ng lihim na code na ipapadala mo sa radyo kapag may papalapit na bangka ng mga tagapangalaga ng revolusyon. Huwag kang magbayad at good luck na lang. Sa tingin mo ba magbabayad ang kanluran? Samantala, dahandang barko ang nakadaong sa kipot. 20,000 mandaragat ang naipit sa 2,000 barko. Marami ang nauubusan ng pagkain, tubig at gasolina. Natigil ang supply ng langis sa mundo. At iniisip ng Iran na pumapabor sa kanila ang oras. Mukhang gumagana ang plano. Pero pagkatapos ay nagsalita si Trump. Hindi nagpadala si Donald Trump ng mga diplomat para makipagnegosasyon. Hindi siya tumawag sa Qatar para humingi ng pamamagitan. Hindi niya binuksan ang debat sa United Nations kung saan tiyak na iveto ng Russia at China ang anumang resolusyon. Noong Abril 2026, napatupad ang Estados Unidos ng naval blockade sa mga pantalan ng Iran. Lahat ng barkong papasok o lalabas ng Iran ay kailangang humingi ng pahintulot mula sa hukbong dagat ng Amerika. 31 barko ang napabalik agad sa pinagmulan nila sa loob ng ilang araw. Iniutos ni Trump sa hukbong dagat na barilin at patayin ang sinumang sasakyang pandagat na mahuling naglalagay ng mina sa kipot.
Ayon sa kanya, walang barkong papasok o lalabas nang walang pahintulot ng hukbong dagat ng Estados Unidos. Sa ngayon may blockade tayo. Wala silang negosyo ngayon. Ayokon mga bangkang lumalabas kung may negosyo sila sa Iran, pero kung wala, walang bangkang lumalabas kaya walang negosyo ang Iran ngayon. Ang kipot ay mahigpit na sarado hanggang sa pumayag ang Iran sa kasunduan. Ang rehimeng naniningil ng bayad-daan sa buong mundo ay may sarili ring mga pantalan na naka-blockade. Pero hindi doon natapos ang kahihiyan. Noong Mayo 2026, naglabas ang Iran ng mapa na nagmamarka ng saklaw ng kanilang kontrol sa kipot. Ang problema ay sumasakop ang mapang iyon sa mga territorial na tubig ng United Arab Emirates at Oman. Dalawang bansa na hindi naman kasali sa sigalot. Agad ang naging reaksyon. Ang mga Emirado ng Arabia, Saudi Arabia, Bahrain, Kuwait at Qatar ay hayagang tumutol sa otoridad ng Iran. Higit sa 115 bansa ang lumagda sa isang resolusyon na umukondena sa rehimen, ang pinakamarami sa kasaysayan ng International Maritime Organization. Nagbigay ng senya si Pangulong Xi Jinping kay Trump na tutol siya sa paniningil ng toll. Walang kahit isang kaluraning operator ang nagbayad ng kahit isang sentimo dahil ang pagbabayad ay maglalantad sa kumpanya sa agarang sanksyon ng Amerika. Ang scheme ay kumikita lamang ng pera mula sa mga lihim na barkong konektado sa China at Rusya na binigyan ng exemption ng rehimen, mga kaalyado na malayang nakakadaan habang ang kanluran ay hinaharangan. Ang China at Rusya ay kumikita at sabay na binaveto ang anumang tugon sa United Nations. Hindi ito aksidente. Yan ang laro nila. At dito na tayo sa pinaka nakakawasak na detalye ng buong kwentong ito. Isinara ng Iran ang Strait of Hormuz para gipitin ang mundo. Pero igit sa 90% ng kalakalang panlabas ng mismong Iran ay dumadaan din sa parehong kipot na ito. Sa pagsara ng lagusan, pinutol ng rehimen ang sarili nitong leeg. Habang mas mataas ang singil nila, mas kaunti ang mga barkong dumadaan. Mas kaunting barko, mas kaunting kita. Lumika ang rehimen ng isang paikot na pagbagsak at sila ang nasa gitna nito. Inasahan ng pandigdigang pondong pananalapi na babagsak ng mahigit 6% ang ekonomiya ng Iran sa 2026 na may halos 70% inflasyon. Tumaas ng 40% ang mga presyo mula na magsimula ang digmaan. May mga ulat na nahihirapan ng gobyerno na bayaran ang sarili nitong mga empleyado. Ang rehimen na gustong kumita ng bilyon-bilyon mula sa toll ay nalulugi dahil sa toll na sila rin mismo ang lumika. Natalo sila sa bombahan kaya sinubukan nilang manalo gamit ang toll. Hindi rin ito gumana. Sa negosasyon, hinihiling ni Trump ang ganap na pagbuwag sa programang nuklear at pagtatapos ng mga armadong grupong suportado ng Iran sa riyon. Patuloy pa ring lumalaban ang rehimen, pero ang katotohanang nakikipagdegosasyon na sila ay isa ng pagkatalo para sa gobyernong nangakong hindi kailanman susuko, hindi nagbayad ang kanluran. Sa ganitong paraan, nasagot na ang tanong na iyon. Sino ang nagtatakda ng mga patakaran sa dagat? Hindi ang may bentahe sa heograpiya, kundi ang gustong ipagtanggol ang kaayusan. Magandang pagkakasabi ni Marco Rubio. Kung hahayaan mong mangyari sa Hormuz, mangyayari rin yan sa iba pang 5 lugar. Sina sa South China Sea, Rusya sa Baltic Sea, bawat diktadura sa mundo ay nagmamasid at nagtatala. Ang pag-atras dito ay hindi lang kahinaan sa Iran, kundi magiging hudyat din para sa iba. Ang Iran, pumasok sa pustahan akala hawak ang alas, pero sa huli nakita niyang di pala gaano kahalaga ang baraha niya. At ikaw, ano sa tingin mo? Malalampasan ba ng rehimen ng Iran ang krisis na ito o bilang ng mga araw ng rehimen? Ilagay ang opinyon mo sa komento. Kung nakatulong ang video para mas maintindihan ang nangyayari sa mundo, ibahagi ito sa kakilala mong sumusubaybay sa Geopolitika. Hanggang sa susunod!